watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. One more. Safety. 1, 2, 3. Please watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. Uncle, may classmate tayo, si Kim. May umakyat si Kim. Brad Kim, anong church mo, Hello, good Brad? morning. Good morning pala. Good morning. Ano? Church? Bro. Wala na. Uy, wala na. Tama-tama. Naghahanap kami ng mga kagaya. Ano tawag dito yung... Bakit wala ka ng church, bro? Dati akong Catholic, hindi pumasok din ako sa MCGI. And then, umalis din ako. Yun, buti nakaalis ka na, bro. No, kasi pinag-uusapan namin kung paano kahirap yung sitwasyon nyo doon. Hindi ko rin naman kasi na-experience ng matagal doon, kapatid. No? Kasi nung nabautismo ako doon, siguro nakadalo lang ako ng mga ilang ano yun, bro? Yung pagdala mo ba doon, bro, yung pag harap niyo sa television, bro? alin-alin, brother. Sorry, di ko Pagharap ba sa television yung pagdala mo ron? Yung experience ko lang, no, base lang naman, ang sasabi ko lang yung base lang sa na-experience ko, no, pagdalo ko. Anong ginagawa niyo doon, bro? Madalas. Pumasok sa Nakaharap? lokal, Nakaharap kayo sa TV? nakaharap ka doon. Mayroon silang screen TV. Yun nga, TV. Oo, TV nga. na doon yung doktrina ipinapadaan. Kasi almost mga 3 beses lang yata ako nakadalo doon. Pero kasi buti nakaalis ka na, bro. Buti. siguro kalooban din ng Diyos, no? Bro, may alok ako sa'yo, bro. Bigyan mo naman yung sarili mong pagkakataon magsuri sa Catholic, bro. Kasi sa Catholic, bro, yung dogma, bro, alam ko 200 mahigit yan, dogma pa lang. Pag sinama mo lahat doktrina, pati yung mga minor doctrine, pati yung mga orders sa liturgy, hindi ko alam kung ilan na aabot yan. Tingin ko, aabot ng 500 mahigit na yan eh. Dami niyan, tol. Libo. Libo ang Libo ba? Libo? O, libo. Libo. Sama history. Libo yan. Ang canon law lang, mahigit. Baka abutin ka ng libo sa canon law eh. Kita mo yun, bro. Hanggang ngayon may canon law. Kung gaano ka sophisticated yung aral ng Catholic na talagang ang dami. Tapos, yung iba, hindi naman nila inaral yan, naalis sila. Ngayon, dun tayo sa basic, bro. Ba't ka umalis? Ano yung nahikayat nila sa'yo? Pwede natin pag-aralan yan, bro. Open. Saan umalis? Catholic or sa MCGI? Sa Catholic, bro. Sa Catholic. Ba't sa Catholic? Okay. Diyan mo na yung Kasi- CGI. Kalimutan mo na yun, bro. Yung kinalakihan ko kasi, Catholic talaga, Roman Catholic yung nakalagay sa library ko. And then, siguro may mga, hindi ko maintindihan nung panahon na yun eh. Wala akong idea regarding sa Yan. Pero, Okay, yan. hindi talaga ako sangayon doon sa yung Sige. Ano? mga juice-juice na yan. Una sa lahat, bro. Una sa lahat, bro, hindi yan Diyos-Diyosan. Ang tawag natin dyan, mga santo. Mga santo. Tama? Anong tawag natin dyan? Mga santo brother, o mga may Diyos? tanong ako sa inyo. Paano ba i-consider ang isang rebulto para sabihin ito'y juice-juicean? Anong requirements para maging juice-juicean yung mga gawa ng tao? Kasi kung mapansin mo, bro, yung 10 utos nung inano yan ni Kristo, sinamarize niya yan. Actually, lahat ng utos sinamarize niya into 2 utos. Pag binasa mo sa Matthew 22 verse 33, letra por letra to, bro, no? Letra por letra. Sige. Tingnan mo, malalabag mo dito yung idolatry, bro, dito sa sinabi ni Kristo at bibigyan kita ng sample dito. 30 Matthew 22 verse 38 to 30, tama ba? 37, sorry. Sabi dito, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong mong kaluluwa at buong mong pag-iisip. Ito ang dakilang at pangunahing utos. Bakit pangunahin? Pag-ibig to sa Diyos. Kung mapansin mo sa 10 utos, nahati yan sa 2. Yung una at ikatlong utos, una, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, huwag kang gagawa ng imaheng Diyos-Diyosan, at huwag mong gamitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. No? Yung unang utos diyan, about sa idolatry. Pangalawa, huwag mong gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay.
Pangatlo, about sa pagsamba. Huwag mong kalimutan, kaligtaan, yung araw ng pagsamba. So, yun yung pasok dito. Yung rest na utos na 7, pagmamahal naman yung sa kapwa. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang yung kapwa na gaya ng iyong sarili. So, nahati ni Kristo sa dalawa. Sabi sa verse 40, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Linaw, di ba, nauuwi. Ibig sabihin, summarize talaga to. Dito na lahat. So ngayon bro, pag kami tumitingin sa harap ng altar na may imahe ni Kristo, tingin mo nakakalabag kami sa unang utos na wag ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa? Pag lumulod kami sa harap ng imahe. Tingin mo lang, wag ka maya, tingin mo lang, sige. Normal yan, ano kayo naging. Meron kasi talata ang sabi, huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, Ito yun bro. o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ito yun bro. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanipupuing Diyos. Pwede ba ako, Uncle? Saglit lang ako. Shortcut bro, sige tuloy na natin. Sige Uncle na, sige pasok. Saglit lang bro, shortcut na natin to. Sige ano yun, pasok Uncle. So, ganito lang yun, Brother Kim. At sabi dyan, paggawa pa lang ng imahe, wala pa tayo sa pagluhod. Doon pa lang tayo sa paggawa ng imahe. Kahit anong imahe man yan, basta't gumawa ka, hindi ka pa lumuluhod, magkasala ka na. Tama? According dito sa ano, parang hindi Tama, pinagpabawal. no? Wala pa. Hindi pa naman sinasabing magkasala Wait lang. kasi ang Wait lang, sinasabi bro. lang Wait lang, dito. bro. Pakinggan mo muna Sige yung lang, punto sige, ko. okay. I-stop So, mo lang. dyan sa punto ko, bro, dyan sa binasa natin talata, paggawa pa lang ng imahe, bawal na. Ayun no, Hindi huwag pa tayo kang lumuluhod, gagawa. ha? Huwag kang gagawa. Doon pa lang sa paggawa. Agree ka ba dyan, bro? Agree ka dyan? Oo, kasi sabi dito, wag eh. Wag, no? Ngayon, kung sa paggawa ng imahe at yan ay explicit, hindi ka pa lumuluhod, admit mo ba at aminin mo ba, guilty ka dyan kasi meron kang imahe? Yun nga, yun ang naging rason, naging guilty ako doon. Kaya iniwan ko yung Hindi, paniniwala. bro. tingnan mo. Guilty. Meron kang imahe, yan yung king, tapos may image yan. Hindi ko alam kung ano yung dilaw na yan. Ayan na, Uncle, MCGI. Kasi dati siyang MCGI. Ah, Dati naman, ex-MCGI. ito Procession nga yan yung gusto mangyari kasi sa kanila kasi explicit. Basta may imahe ka, kasala ka. So ito, may imahe ka ngayon ng nakadilaw, Uncle. No, so admit mo ba na nakalabag ka din doon sa kautosan na yan? Hindi, kasi meron naman dugtong dito yung line. No? Sabi, wag mong yuyukuran sila. Ibig sabihin, yung imahe Doon pa na tayo sa paggawa, bro. Doon pa na tayo sa paggawa. Wait. Sa paggawa pa lang yung tayo. point mo eh. Kasi ganito yan bro. Ulit. Teka lang Uncle ah. Ganito kasi yan bro. Wala kasing nakasulat dito sa 10 utos na pwede kang gumawa, wag mo lang luhuran. Hindi ganun na nakasulat dito bro. So dapat in-explain talaga ni Soriano yun sa Hebrew eh. Walang nakasulat sa Bible sa 10 utos, sa kahit na anong version ng 10 utos, pwede kang gumawa ng imahe, wag mo lang luhuran. Wala sa 10 utos ng Diyos, no? Pero itong talata dito, bahagi pa rin siya ng Biblia. Hindi pwede kasing makinig ka bro. Yung salita ng Diyos kasi bro, hindi yan pwedeng may mali. Kailangan puro yan. Pag sinabing wag. Walang So, ibig sinabi sabihin, na pwede kang gumawa, wag mo lang luhuran. Walang So, ganong ibig sabihin- translation. Wag luluhuran, wag. Sabi dito, wag mong Sa lumalabas sila. ngayon, bro. Bro. Okay, Ang sige lang. sabi dyan, wag ka palang gagawa. Sa paggawa pa lang tayo. Paggawa. So gumawa ka pa lang. pala ng imahe dyan, nagkasala ka na, tama, mali. Yes. Oh, yun nga. Kasi So ibig sabihin, yun ang problema. hindi ka pa lumuluhod, So yun ang problema niya, bro, no? Gumawa ka pala ng imahe, hindi ka pa lumuluhod, nagkasala ka na. Yes. So ang point dito, bro, guilty ka dyan kasi may imahe ka ngayon. Kagaya niyan, yung nakadilaw na imahe mo. Hindi naman akong So gumawa. guilty ka. No, Pero ibig sabihin, ginagamit mo. imahe na sinasabi para sambahin. Di ba? Gumawa ka ng isang Ay, imahe hindi para mali, sambahin. Kasi tingnan mo, Ganito na, basahin ko so ganito ulit. na tayo ngayon. So, bro. Doon pa lang tayo sa paggawa. Wala pa tayo sa pagsamba. Alam mo ba na bawal
bawal gumawa ng imahe ng Diyos-Diyosan. Eh, kagaya niya, nakalagay sa Biblia. Ilagay mo lang sa bulsa mo, Kaya nga, nagkasala ka na eh. ang tanong ko dyan, paano yung imahe na yun magiging Diyos-Diyosan? Hindi bro, eto mainig Kasi ka diba, bro. may kinukonsider tayong rebulto. Gumawa ka para alalahanin tulad ni Bro. Kaya nga, ang pinapakita nga namin sir dyan, bro. Ikaw mismo, iniiwasan mo na ngayon yung talata na yan. Kasi magiging guilty ka dyan pag nag-agree ka sa akin. Ginagamit ko lang yung way ng allegations nyo, yung way ng argument nyo, kung paano kayo mag-argument. So, kukunin natin yung standard nyo. Kung nakakapasa ba kayo, mismo sa standard na siniset up nyo. Yun yung standard nyo eh. Kayo nag-set up yan. Kaninong standard ba sa MCGI? Standard. Mismo sa sarili mo, bro. Ito yung mismo sa standard sarili mo, bro. Mismo dito sa standard. Kasi iba ang standard namin bilang katon. So, ang standard namin, bro. So, ang standard ni bro, for example, diyan pa lang sa paggawa ng imahe, bawal na. So, kaya pag sinabi mo, oh yes, tama, bawal na. So, nakita mo may imahe ka, gumagamit ka ng imahe ngayon. Hindi mo pa sinasambayan, pero may imahe ka dyan. May imahe ka na anak mo, tatay mo, nanay mo. Diba? Pero hindi mo sinasambayan, pero may imahe ka. So, paggawa pa lang, nagkasala ka na. Siyempre, ang iisipin mo ngayon, ibang imahe naman yung tinutukoy dyan. Tama? Tama, no? O yun yung So, alamin imahe natin yan bro. ng Diyos-Diyosan. Tingnan mo bro ha, paitaw sa'yo. Kasi yung lalabas Ito lang bro, kasi para ma-reveal na. Papayta ko sa'yo paano i-reveal to. Madali lang i-reveal to eh. Kung ginamitan lang ng matinding, masusing pag-aaral sana ng mga protestante, maintindihan nila to. Kung mapansin mo, pag binasa mo dito, larawang inanyuan. So sa pangunawa ng Pinoy, imahe no, na inanyuan, larawan, tas inanyuan pa. Pag tinignan mo sa ibang translation niyan bro, hindi ito yung batayan ha. Gusto ko lang makita mo. Kunyari ito, ibang translation. Ang translation niya bro, basahin mo, nag-iba. You shall not make yourself any idols. Pangalawa na lang yung image. Samantalang doon sa isang translation, wala naman tong salitang to. Napansin mo? Nag-iba, di ba? Anong may mali yung translation? Tingin mo mali yung translation, tingin mo. Sure ka? Punta tayo sa Hebrew. Dapat pinuntahan sa Hebrew, bro. Ganun lang kasimple yan eh. Sa Hebrew, bro, walang mali doon. Yun yung problema, bro. Yun yung sinasabi ko na inuna yung pagbibintang sa Katoliko na kulang naman sa aral. Ito yung larawang inanyan, bro. Ano to ha? Ito, Strong's Concordance. Ano to? Concordance to ng mga protestante. Ito ginagamit namin para sabihin nyo hindi bias. Protestante, bro. Protestante, no? Ayan. Curve image. Yung Hebrew, bro, malalim yung mga salita dyan. May mga salita sa Hebrew, walang katumbas sa Tagalog at English. Ngayon, basahin natin to. Tingnan mo anong lalabas. Idols yan, bro. Yung ibinintang nyo sa simbahan Katoliko, bawal talaga gumawa niyan at hindi kami gumawa niyan. Paano pa kami luluhod? Wala nga kami. Idols yan. Ng idols? Anong ibig sabihin ng idols para sa inyo dyan? Pag sinabing idols, bro, Diyos-Diyosan, paggawa pa lang, bawal na. Papakita ko sa iyo, bro, ha? Bigay ko sa iyo yung isang verse. Bawal pa lang. Ano mo, plano pa lang, bawal na yan. Exodo 32. Talatang 1. Makinig ka. Nang makita ni Moises nang makita ng bayan ni Moises na nagtatagal nakita ng bayan ni Moises nagtatagal si Moises sa pagpanaog sa bundok, ay nagtipon ng bayan kay Aaron at sinabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos. Sinabi ni Kristo, bro, ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Nagkasala na ba sila dito, bro? Kasi nagkaroon na sila ng Diyos sa isip nila, iba eh. Plano yan, bro eh. Ibig sabihin, meron ka ng Diyos sa isip mo na iba. So, sino yung mga tao na yan na gusto magpagawa ng Diyos doon kay Moses? Mga Israelita to, bro. So mga Israelita, di ba? Nagre-request sila doon kay Moses, nagawan sila ng Diyos. Diyos. Ibig sabihin, bro, hindi pa ginagawa, bro, nagkakasala na. Wala pang pagluhod dito eh. Nakaluhod na ba sila dito, bro? Wala pa. Pero yes, Nakagawa. Paano nakaluhod? Wala pa nga, bro, gagawa pa lang eh.
Wala pa nga, Paano ibig ko luluhod? sabihin, nakagawa na sila ng ng Kasalanan. Nila, pero hindi sila nakaload dyan according sa nakasulat. Oh, pero nagkasala na. Oo, kasi iniisip na nila magsigawa Oo. sila ng Diyos sapagkat hindi Yun nila ang nakikilala kung sino definition. ang Diyos. Eh. Ayun ang definition ng Diyos-Diyosan, bro. Nagkakaroon ka ng ibang Diyos sa isip mo. Hmm. At So, how yung much term, more pa kaya yung gumawa term, ka? ha? Ano? How much more pa kaya kung gumawa ka ng imahe? Tama. Pero ang point dito, bro, ganito dapat mag-aral. Hmm. Hindi uunahin yung bintang sa simbahan para lang makahikayat ng tao. Kasi din na nyo, dito mo lang napag-aralan to, di ba? Hmm. Sa protestante, hindi nila lang paano yan i-decode yung larawang inanyuan na yan. Basta pag nakita larawang inanyuan, tapos lumuluhod, Catholic kagad, nilabag agad na sa Catholic. Ano ba kami, mga Kasi bubog ba actually, kami? ang dami ko na rin naman nakausap ng katulad nyo na kung kayo ang kausap ko, hindi kayo accepted doon na sumasamba ka kayo sa Diyos-Diyosan kasi nga, yun yung explanation nyo, which is Ang tawag dito, bro, sa akin. Oh. ang tawag Ang para ganda na ng Diyos. Israelita dito, bro, Diyos. mga Tingnan Diyos. ko lang agad, bro. Ayan o. Titingnan ko lang kung Diyos-Diyosan yung ginawa natin. Okay lang ba? Sige, Tingnan ko kung Diyos-Diyosan yun. Brother Kim, okay na ba magtanong ako sa'yo, bro? Sige lang, kapatid. Check ko lang kung Sasagot lang ako Diyos-Diyosan. sa kakayahan. Okay. So, kapag dumaan ka sa simbahan katoliko, bro, may nakita ka doon na cross at mayroong mama na sugatan, nakabayubay sa cross, duguan. At mayroong koronang tinik sa ulo. Yung cross niya, mayroong inri. Sino ang karakter na tinutukoy niya sa Biblia? Diyos-Diyosan ba? Yes or no? Sinong karakter? Ay, yung Diyos, yung Tinutukoy mo sa- karakter na pinapatungkulan nila doon sa ano na yon. Ayun. Sino yun, bro? Sino? Kristo. Si Kristo. Diyos-Diyosan ba Pinapatotohanan. yun, bro? Yung ribulto. Di Yung kahoy. rebulto ni Kristo, Diyos-Diyosan? Yes, kasi gawa na ng tao yun. Paggawa ng tao, Diyos-Diyosan na kagad. Ganun ka babaw, Depende, bro? Depende sa... Babaw talaga, bro. Wait. Bro, pag Depende sinabi sa Diyos, intention ng tao. Paggawa ng Ngayon. tao, Diyos-Diyosan. Ano yun? Ito nga, di ba? Kaya nga, ikinaklarify natin, meron taong gumawa ng isang imahe. Ano ang purpose niya para gawin yun? Nasa Kaya nga, Bible yung gusto purpose kong nun, bro. mahingi sa Pagka inyo nabasa ko sa Bible yung Kung purpose ano ang nun, bro. requirements, halimbawa, gumawa ako ngayon ng isang imahe. Itong imahe na to, out of knowledge na Ano? gusto ko lang gumawa ko lang imahe na to. kaso bro, Nagkataon na, yung nangyari sa amin, bro, hindi yan gusto lang gumawa. Yung imahe ni Kristo na yan, bro, na ikaw mismo umamin na hindi pala siya imahe ng Diyos-Diyosan, kundi imahe ni Kristo. No? So, lumalabas, bro, kung si Kristo banal, lalabas, yung imahe na yan, may kabanalan yan. Imahe ng mga At banal yung- tawag doon, bro. Mga Imahe ng santo. banal yan, bro. Diba? Yan ay nakalaan para sa Diyos, hindi para pero gawing Diyos pero na sa inaanuhan nyo rin siya. Pero tawag dito, sinasampalatayaan, parang ganun ba? Si Kristo Anong sampalataya, sinasampalataya bro? Wait, Sampalataya. wait lang, para maano din yung mga tagapakinig, no? Kung ano talaga yung explanation nyo doon. Kung Makinig kayo ka, bro, ba ha? ay, tawag dito. Ito yung explanation ko sa'yo, bro, ha? Sa mga gawa na yun. Yung mga- Explanation ko sa'yo, bro. Tinan mo, ha? Sasagutin ko na mabilis, ha? Tinan mo. Yung ginawa namin, bro, biblical yan. Mababasa mo yun sa Isaiah 19:19, 20-21 na magkakaroon ng altar at monumento ng Panginoon. Yung monumento ng Panginoon sa Hebrew, nakatayong larawang bato, imaheng bato, alaalang bato. Alam mo ba yung talata na yan, bro? O ngayon mo lang yung maririnig sa buhay mo. Yung alin. Yung sinasabi ko sa'yo na merong inuutos ang Diyos, propesiya sa pamamagitan ng Isaiah sa araw na yaon, in that day, in those day, na magkakaroon ng altar. Pag sinabing altar, sanctuary, lugar sambahan, at monumento ng Panginoon. Napakinggan mo na ba yung talata na yan? Nabasa mo na ba yan? Naturo ba ni At Soriano saka yan? marami namang ginawa yung inutos ng Diyos sa mga pusta. Hindi, sa mga, monumento ng Panginoon to, bro. Hindi to sa mga Old Testament lang. So, Basahin ibig ko na sabihin- lang. Sige, tuloy mo. Para hindi ka sumapaw na sumapaw. Ito na lang. Kasi malaki yung problema mo, bro. No? Ito. Pinagbibintangan mo kasi imahe ni Kristo mismo. Pakinig ka, bro, ha? Malaki yung problema dyan. Kagaya ka na nila, eh. In that day, salita ng Diyos.
there shall be an altar of the Lord, altar, ito yung sa amin, in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord, ayan o, monument of the Lord at the borders thereof. Sabi mo kanina, ang pinapatotohanan nun si Kristo. Tama, yun ang purpose nun. It shall be for a sign and a testimony to the Lord. Sino yung Lord na tinetestimony nun? Di ba kilala mo? So ang mga Katoliko bro, kayang patotohanan ang Kristo sa pamamagitan ng altar at imahe. Yung imahe na yan bro, pag tinignan mo yan dito sa Hebrew, tingnan natin sa Hebrew ha, kailangan palitan ko na yung profile ng profile ng anak ko kasi yan nandito. So, tingnan natin sa Hebrew bro para walang dayaan. Ito nga, walang nito si Soriano, pag nagaganto, walang Hebrew, binabasa. Saan binabasa? Sa Bisaya, sa Ilocano, para nagpi-flex lang eh. Anong purpose ng Bisaya, Ilocano, Kapampangan bro? Dapat Hebrew. Kasi Hebrew yung original text niyan. O, para walang dayaan. O Yahweh nga yan bro. Yahweh si Kristo yan. Ito yun, no? Pilar, oh. O, hindi ba imahe yan? Memorial stone yan. Memorial stone. Ano pa sabi memorial stone? Ano bro? Alaalang bato. Ano? Anong basa dito? Basahin mo bro. Image. O, anong image? Standing image. O, standing image, memorial stone. Nagiging idol yan by analogy pagka imahe yan ni Baal. Okay. Pero So, dahil it's- memorial yan, si kaninong memorial to bro? Memorial stone nino? Ni Yahweh bro. Si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. So ito yung ginawa ng Catholic bro, na hindi ito alam ng mga Protestante kasi. Basahin pa natin ha. Tingnan mo yung ginagawa ng Catholic. It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts, for they shall cry to the Lord. Kita mo, para paghihingi ka ng awa sa Panginoon bro, yung mga Katoliko bro, umihingi talaga ng awa yan sa harap ng altar o sa harap ng isang imahe. Hindi kung saan-saan, bro. No? For they shall cry to the Lord because of the oppressor, dahil sa mga manguusig, He shall send them a Savior and defender to deliver them. So, totoo pa rin ng Diyos yung niya, bipapadalang kanya ng tagapagtanggol, tagapagligtas. Ngayon, dahil meron ng altar at patotoo yun, anong mangyayari sa mga taga-Ehipto? Makikilala nila ang Panginoon, and the Lord shall be known by the Egypt. Yun yung nangyari sa mga taga-Ehipto. Kahit hindi nila kilala ang Panginoon, personally, face to face, pero dahil sa pamamagitan ng monumento, na dala-dala ng mga Kristiyano, napapatotohanan si Kristo. Nung kaganapan na yan dyan sa Isaias na yan, tapos Ano? na ba nun maglagay ng Ten Commandments or mangyayari pa lang? Bro, yung Isaiah bro, Assyrian crisis na to bro. Malayo na to. Yung Ten Tapos Commandments bro, kay Moises Tapos to na yan, bro. tapos na. Matagal Ibig na. sabihin, Kompleto na yung utos dun bro eh. Sa Torah eh. Hindi na Hindi tutura. naman Torah yan eh. Hindi na tutura. Ano na Propesya yan, to sa New Testament. Again, hindi na Torah yan ang tawag dyan. Niviim. sino yung Actually- si Isaias na yung nagsusulat dyan regarding sa pangyayari? Oo, si Isaiah nagsulat nito talaga bro. Pinag-aaral paborito. Si Isaiah bro, nabansagan niyang Prophet the Evangelizer. Bakit Prophet the Evangelizer? Malinaw yung pagkapropesiya niya sa New Testament. Kunyari, Isaiah 9:6 patungkol kay Kristo, ipapanganak. Makapangyarihan Diyos. Isaiah 7:14 kay Mama Mary. At si Kristo na isisilang niyang Emmanuel. O Isaiah 56 verse 7. Bahay dalanginan, tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng bansa, makakasakop ng mga hintil. New Testament yung bro, kasama hintil. Kagaya nito bro, Egypt to eh. Egypt ba Israel bro? Egypt ba Israel? Magkatabing bansa lang yun. O di ba Pero hindi siya Israel. Si Moses kasi galing Egypt din eh. Doon Hindi bro, andito yung Israel bro sa baba oh. Hiwalay oh. Ayan oh. Para ayan oh. Merong identity yung Israel dito bro. Yes, meron. Eto Assyrian, ano pa lusot nyo dito? Ayan, Assyrian. Israel pa rin? No, hindi. Magkaiba yung Egypt, Syria, and then Israel. Magkakaibang bansa Ibig sabihin bro, Pero sa magkakatabi lang New yan. Testament, Roma 11:11 hanggang 12, sa pagbagsak o sa pagkakamali
ng mga Hudyo naging kapakinabangan sa mga Hintil. Kailan nangyari yun? New Testament yun. Wala pang kapakinabangan ng mga Hintil dati. Ang kapakinabangan nila nung nadapa yung Israel. Naging kayamanan sa mga Hintil yun. The New Testament to bro, kaya nga in that day, in those days, mayroong araw. Hindi sinabing in these days. Di ba? O ngayon, ang point dito, niluluhuran daw. Eto nga, basahin nga natin, no? Angel, didiretso na natin. Nagkaroon Sige, nga bro. ba ng monumento? Kung yan ay natupad sa Old Testament, anong monumento ang katuparan niyan o imahe? Tsaka ba't Ng sasamba Panginoon? yung mga Egyptian kay Yahweh? Eh, maraming Diyos yun sila. Natupad ba yan? Natupad ba yan sa kanila? Sa Old Testament, walang katuparan sa Old Testament to. Wala, no? Wala. Angel, naputol ka. Ngayon ang question, natupad ba sa Christianity yan? Yes. Natupad. Yes naman, sa mga Coptic, bro. Oh, Coptic meron bang Catholic. imahe? Kay St. Mark Meron yun bang eh. imahe? Meron bang imahe ng Panginoong Diyos sa Egypto ngayon? Siyempre. Meron. Katuparan. Dala-dala ng mga Kristiyano yun, pinatotohanan nila si Kristo. O ngayon, kailangan ba luluhod ka doon sa harap ng imahe at altar? Yun yung second question. Pakinggan mo to bro Kim. Sige, tuloy mo. And Para the Lord maintindihan shall... din naman yung ng mga nakikinig. Ikaw bro, kailangan Ano yung- maintindihan mo to bro. Yes, I get your Maniwala ka point sa akin bro. na hindi kayo sumasamba dyan sa mga imahe na yan. Makinig ka bro. Itong Hindi siya mga... nabibigay sa inyo. Makinig ka muna bro. Itong mga tao dito sa paligid mo, yan. Yung mga kasama natin dyan. Fully oriented na yan bro. Ikaw na lang inaalala namin dito. Lagi namin pinagdinilay-nilayan yung mga verse na to. Hindi mo na yan mapapatalikod sa Catholic yung mga yan. Matitigas na yan. Ikaw yung inaalala namin, which is, tinan mo, ang linaw konkreto bro sa Biblia eh. Konkreto bro. And the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptian shall be known by the Lord in that day. May ini-emphasize na in that day. Ibig sabihin, kailangan basahin mo talaga yung 19. Hindi kagaya ng ginagawa ng mga protestante, sundot-sundot lang ng talata. Diba? Kami, pag binasa namin, talaga buo yan eh. Oh. In that day, and they shall worship Him. At sila'y makakasamba. Ibig sabihin, lugar sambahan, bro. Hindi sinabing sambahin mo yung mismong bagay. Altar nga, bro eh. Ano bang purpose ng altar? Diba? Sa Old Testament, bro, worship Him. Sa Old Testament, bro, pag pinag-aralan mo yung mga imahe nila dun, na hindi naman namin kiniklaim yun kasi shadow lang yon. Pero mapapansin mo dun, may pattern na. Ang turo ni St. Paul dun, no, iyon ay paglilingkod sa makalangit na imahe. O, heavenly prototype. Ibig sabihin, bro, yung ginagamit ng mga imahe sa larawan sa pagsamba, yung altar, Hebrews 9:1, alituntunin sa pagsamba, Hebrews 9:1 letra por letra. Pag binasa mo sa Hebrews 8 verse 5, anong pattern nun? Makalangit na larawan. Bro. O, basahin natin ha. O, ayan o, sila'y naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sangtuaryo, sapagkat si Moises ay binalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Alam mo yung tabernakulo, lugar sambahan? Yung mga tent doon bro, puro imahe ng anghel. Tiyakin mo, sabi ng Diyos sa kanya, na ang iyong gagawin, ang lahat ng mga bagay na iyon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Panay akyat si Moises sa bundok. Pinakita sa kanya yung huwaran, makalangit na imahe yung bro. Ang ginawa namin bro, makalangit na imahe. Anong sabi ni Gumawa din Kristo? si Moises nung inutusan siya ng Diyos na magtayo ng tolda sa bundok ng Sinai, o sa mga pagkakataon na inutusan siya na magtayo ng sanctuary o sambahan. Gumagawa ba doon si Moises ng mga imahe? Hindi si Moises gumagawa ng imahe bro, yung mga tao niya. Hindi siya yung naggawa mismo, pero siya yung supervisor bro.
Ibig sabihin so siya ibig yung pinaka... sabihin- Makinig ka muna, bro. Ibig Hindi, sabihin, bro, tanong ko lang. ibig sabihin, bro, siya yung pinaka-bishop nung time na yon. Siya yung So, siya yung supervisor. Ano ba nagbigay yun? ng authority para gumawa sila ng mga imahe, ganun ba yun? Yung Diyos, bro. Yung Diyos, bro. Authority ng Diyos, bro. So ibig sabihin, nung panahon na yun, kasi ang pagkakaalam ko dyan, yung mga Israelita na yan, hindi pa sila naniniwala sa Diyos. Ngayon, meron pa Sino silang nagsabing hindi naniniwala, bro? Naniniwala sila. Hindi, Tumatalikod hindi. lang sila. Kaya nga tumatalikod sila sapagkat hindi nila kilala yung Diyos Anong na yan. Kaya meron pa silang mga Bro. Diyos-Diyusan. Bro, Kaya nga, saan talata din naman mababasa na sinabi mo si Moises yung may pakana o siyang leader para gumawa sila ng mga Diyos-Diyusan. bro, kababasa ko lang ng talata, bro. Tsaka hindi nga Diyos-Diyosan yun. Ang kulit mo, makalangit na imahe nga. Makalangit na imahe ang tawag doon. Bro, makinig ka kasi. Ang hirap mo Kasi kausap. magalit, nagtatanong lang ako eh. Makinig ka kasi. Makinig ka, bro. Yung binasa ko sa Isaiah, wala pa rin? Talab yun? Ano nang nangyari sa'yo? Brother, baba na lang ako, no? Ito lang pananalitan mo eh. Kala Ano ko nangyari hindi- sa'yo, bro? Ano nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Hindi, Ang nagtatanong hirap lang mong kasi kausap. ako. Sige lang, sige, baba na ako. Salamat mga kapatid. Ang hirap kausap. Ang bira talaga tong mga MCG. Kaya bad trip ako kay Soriano eh. Kahit patay na eh. Kay Daniel Rason na lang ako bad trip. Sige, patay na si Soriano. Granted. Kay Daniel Rason, bad trip ako. Iharap nyo, magpapunta nga kayo ng MCGI dito. Madurog sa debate. Ipahiya ko dito yan. Grabe yung ginagawa nyo na yan. Tignan nyo yung tao. Ang hirap na kausap po. Ang hirap na pangaralan, no? Diyos-Diyosan ng Diyos-Diyosan, nagbabasa na nga ng talata, Diyos-Diyosan pa rin. Ang ibig sabihin, yung utos yung propesiya kay Isaiah na binasa ko, Diyos-Diyosan pala yon. Egypt. Tapos ako pa masama dito. Kami pa masama sa pinagagagawa niyo, pambira. Sabi ni Bro Mario, supervisor nga siya. Pag sinabing supervisor, bro, kailangan ba bang i-explain yan? Siya yung namamalakad sa paggawa. Siya yung taga-kita. Pag sinabing supervisor, taga-kita, visor ba? Visor. Siya yung pinakamataas na dito. Siya yung masusunod ba sa mga tao? Hindi yung Diyos mismo, dadirekta sa mga ukit, bro. Si Moises ang titiyak doon. Hindi yung Diyos na kausapin yung nag-uukit. Ang problema kasi, Uncle May, ini-strawman ka nila doon sa Revolto na yung Revolto daw ay Diyos-Diyosan. Mga Tingnan mo si botlaks talaga. si Bro Mario, isa ring inutil na tao. HR daw. Baka pa pumunta tayo sa topic na yan. Wala ka dyan. Wala kang alam dyan. Bro, gusto mo lundag tayo dyan? Mag-iiyakan yan. Siguraduhin mo lang. Ang bihira. Bagsak kayo sa linguistic eh. Ginagawa niyong biro-biro to. Pali ba sa bagsak kayo sa linguistic, kagaya ni Soriano, kunyari sinabi ko, supervisor. So, ang iniisip nila, kagaya manager, mga ganon. Kagaya ng sinabi nung Catholic na nakipagdebate kay Soriano, college. Amen? Ano pagkasabi ni Soriano, anong kalaban ni Soriano na Catholic? College. Akala ni Soriano, university, bobo. 'Di ba? 'Di ba bobo? Akala ni Soriano, university yung college na sinutukoy nung Katoliko, SPMS. Ang sabi doon, College of Cardinals yan. College of Cardinals. Akala ni Soriano, university. Kagaya na nung nasa baba, Sinabi ko, supervisor, akala niya, siguro factory worker to eh. Yung nasa baba. Basahin ko nga kung hindi biblical yung pambira. Hindi biblical sinasabi ko, bagsak ka sa linguistic. Pag sinabing supervisor, pabre ka kagad. Factory worker ka ba, bro? Factory worker yata to, may HR pa, human resources. Tingnan mo to ha. Explain ko, pati-pati ba naman yung sinabi kong supervisor. Ayan tagapangasiwa, obispo, tagapangasiwa, ano yan sa Greek?
Si Bobo kasi. Bira. Tingnan mo yun, ang hirap kausap nun. Ako hindi talaga ako matyaga ng ganun. Ang hirap kausap nung sinabi na nga hindi nga Diyos bibinigay ng talata eh. Wala pa rin. Ano yan, epekto yan. Alam niyo ba, ano? Yan ang problema ni Soriano ngayon kung patay na siya. Kita mo Yan ang ah. problema. Ayan. Episkopos. O, ibig sabihin, bishop, overseer. Matina mo ah, overseers. Ano yan? Supervisor. O. Kita mo? Kulang ka kasi sa aral. MCGI ka. Ayan o yung MCGI na bobo. Ayan o si Bro Mario. Sinabi ko, supervisor, akala niya may HR tsaka manager. Nagmamakiri sa baba, nagmamakiri doon. Nung pala hindi nag-aral, ayan no, supervisor, akala nyo, yung lengguaheng supervisor, ginagamit lang yan sa pabrika. Bobo. Bihira to sasabihin nyo, pag sinabihan ko kayong bobo, sasabihin nyo, harsh ako. Eh kayo, public to, ganyan ka magsalita, edi nakakahiya ka. Ngayon, kung hindi kita i-correct, ang iisipin sa akin ng mga tao, same level tayo. So, kailangan kitang i-correct in public kasi sa public ako, pinaano mo ako, nagko-comment ka in public. Ayoko talaga mamahiya eh. Kinoment mo ko in public. Sabi mo, supervisor pala siya, Miss Oo. Sabi niya, sino yung HR? Sino yung manager? Adi, kailangan na kitang i-correct. Dito sa public ngayon, nakakahiya ka ngayon. O ngayon, binasa ko. Oh. Iyak. Yun nga yung bishop. Pag sinabing bishop, supervisor nga, ibig sabihin siya yung namamalakad. Kaya rin, ito sa simbahan namin, under niya mga pare. Ay, Diba? nako. Tsaka mga diakono, bobo, ano na to? Bromar yung MCGI na to. Kaya takot kayo sa akin sa debate. Ayun lang. May report na naman ako dito. Nang alam nyo lang, mag-report. Sino pala yan? Nasaan nagsasabi tayo kanina? Bumabarabo na, nainis ako. Kaya galitan ko na. Sabi ko, ba't ang hirap mo kausap? Ang hirap na kausap, bro. Pambihira, ang hirap kausap nun, bro. May binasa ko. Mag-isip eh. Diyos-Diyosan pa rin, bro. Parang ewan ko, bro, eh. Ay, Parang basta sinet-aside niya Diyos-Diyosan yun. kung di niya nadadigest yung binabasa nating verse, bro. Yung paliwanag, dun sa Exodus 20, verse 4 to 5, hindi niya pa rin naintindihan, bro. Napunta na kami sa isa, napunta kami sa Hebrews 8:5, Hebrews 9:1. Nung pala, doon sa Exodus 20:4, hindi pa rin niya naintindihan. Ang hirap na kausap kasi, ba't mahirap kausap? Etong mga ngaral nila, bobo rin eh. Diba? Ginawa silang tanga, no? O ginawa silang inutil. Ang gara eh. Tinan mo nag-comment, napahiya tuloy yung isa nag-comment dito. Sa ibang makapag-comment kayo, makapag-bash kayo sa iba. Pero ako, papatulang ko talaga kayo, mapapahiya kayo dito. Ang hirap kausap, mira yan. Kahit sino siguro kumausap doon, mahirapan. Siguro kailangan doon, muna, magdasal-dasal muna siya, magdasal-dasal para makaunawa. Kasi, talaga totoo, kailangan talaga ng dito, tanggapin niya muna yung banal na Espiritu Santo sa puso niya para pwede yon kahit wala pang church guys, pwede yon, kailangan ma-guide siya ng Holy Spirit para pag nag-aral siya malaman niya kagad, maintindihan. Hindi niya maintindihan eh, ang hirap eh. Hindi ba kayang umakyat niya ni Mario, bro? Ang akit yan, dyan pa lang sa comment, pinahiya ako na, pag akyat dito, pahiya lalo yan. Tama. Comment HR daw. Wala na talaga sa hulog yung mga MCGI, no, bro? Parang si Eli Soriano. Wala eh. Nakakaya kayo eh. Yung mga nakakaya talaga mga MCJ talaga. Lang, ng linguistics. Tapos Linguistic. Bagsak, akala yata linguistic, Ay, ewan ko. I can Ewan give ko. you a burger spicy. Spicy burger? Yep. Anything else? I need you to go with that? Oh, that's all. Ano ng debate sa Russia daw. That's all. That's all. Just spicy burger. Okay. Sige, kausapin mo si Rasha ngayon. Debate tayo ngayon dun. Mario, yan na, Mario. Tawagin mo si Rasha. Mag-PM kayo sa akin. Kausapin ko si Rasha. Pag hindi
Hindi, binalagbag kita doon sa platform ni Russia eh. Kinall out ko pa lahat ng MCGI doon eh. Para ano. Wala kayong magagawa sa akin dito. Ganyan kayo mag-isip eh. Yung ibang Catholic, pwede ba ako matalo? Pero kayo, tatalunin niyo ako sa debate. Ganyan. Supervisor lang, hindi alam. ako pa. Akala business lahat ng related sa supervisor, bro. Siguro nga factory worker nga to, bro. Tao na to. Factory worker. Yung bagay ito yung ano, utusan. Utusan na taga-timpla ng kape sa HR to. Hindi Sip-sip niya nga sa... maintindihan yung ibig sabihin ng supervise, no? Bobo. Kahit ngayon. ikaw, pwede ka mag-supervise sa mga anak mo. Ibig sabihin, hindi ka natatay. Yung sabihin, ikaw yung pinakamataas na tagapangalaga, super. Dun ginagamit yung term na super, supreme. Ganon, supreme pontiff, tawag doon. Hindi kasi nag-aaral ng linguistics. Mag-comment ka na para magkaroon naman ng debate na maganda-ganda. Ngayon, naghahamon ka ng debate para makabawi ka. Hindi ka na makaribat sa comment. Comment na lang, hindi ka pa makaribat eh. Sige, Tawang maghamon ka napahiya. na. Yung bro, yung ginawa niya, tawang napahiya eh. Yung maliliit na tawa. Mga tanga eh. Sige, sabi mo kay Rasha. Sabi mo kay Rasha, mag-PM kayo sa akin mamaya. P-PM ko si Rasha. Gumagawa ng GC yun eh. Pag may debate, di ba? Sige. Para Wala na si malaman. Mario. Nagsumbong si Mario doon kay Edipin. Yung pinakamagaling daw nila na Philippine. pinakamahina sa lineup dito sa buong TikTok. Si Ilipin. Kahit sa ang aspeto, hindi bro yun eh. Parang sila si Ilipin, pansin ko lang sa boses niya. Parang Sila is na ano. Hindi, naging sila boss yung kasi kakagaya kay Soriano eh. Alam niyo naman yung boss si Soriano, Feminim. Diehard Sorianing yun. Tinan mo nga pangalan no. Pangalan pa lang oh. Ilipin. Ano yun? Alipin ni Eli. Ganun ibig sabihin nun. Oo. Alipin ni Eli. Siguro kung siya yung nirip ni Eli, baka hindi nagreklamo to eh. Diba? Oo. Alipin nga eh. Kahit saan aspeto, hindi naman yan ano. Hindi naman mananalo yung si Ilipin kahit saan aspeto, asaran, debate. Kahit personal eh, magkita kami niyan. Parang hindi ko nakita yung debate niyo natuloy, bro. Puro lang ano. Paano naman tinutuloy? Kahapon naghamon na nga ako sa live dun. Sabi, kesyo ang ganda ng approach sa akin nung ano nila, nung host. Ang ganda ng approach sa akin. Na-insecure siya kasi naghahamon na ako doon. Huwag kang magyabang dito, huwag kang magsigasigaan dito, mag-live ka ng sarili mo. O kita mo? Takot talaga, bro, ibig sabihin. Kasi nung nakaraan pa, di ba gusto niya matuloy. Pero gumagawa siya ng dahilan para hindi matuloy. Pinuntahan ko na nga doon. Ano pa dadahilan nyo sa akin? Live nyo yun. Bro, patunay na takot talaga. Sa live ko kayo maghamon ng debate O, pag di ba bro, nagamon sila dito sa live mo, pero ang ginawa nila patakas. Gusto sa iba. Uy, ako nga, umakyat na ako sa live nila eh. Naghahabol daw ako sa kanya, naghahabol sa kanya. Sabi ko, sinong lalaban ng debate? Hindi ko nga siya pinapansin doon. Ba't naman ako maghabol sa kanya? Wala siyang pangalan. Maghabol ako sa kanya, gumawa muna siyang pangalan. Magparami siya ng followers. May pangalan ba yan si Ilipin sa, di ba, sa DevCon? Kasi Walang Wala, pangalan niya wala si yan. Ilipin. Batukan lang yan doon eh. akala ko Walang naman pangalan kaya yan doon. pinakamalakas kasi kilala doon. Hindi, ano Kilala yan, lang siya parang- kasi nandun siya. Para nakilala na lang kasi nakatambay ka doon. Lagi Pero nakatambay yung doon eh. sabihin mong magaling, tinatawanan lang lahat ng MCGI, kumbaga sa lahat ng religion na nandoon, MCGI yung lowest. Dugyot yung MCGI doon. Pinaka-kulera Palamura. ba? Nagmumura, nagsisigaw, maligalig sa debate. Tama, patunay na maligalig sa debate si Swords. Si Monmonde nga ano eh. Yung isang MCGI na bugok din. Iinom nga ng ihi yun eh sa voice call. Tanong nyo sa mga taga-DevCon kung ano nung kalaswaan yung pinagagagawa ng mga MCGI doon, kadiri. Ano Angel? Live tayo sa iba? Live tayo sa iba? Re-relive mo? Siguro, Live hindi ka. din alam. Try pa natin. May audience pa tayo. Isa lang. Bababa tayo Pero isa. dyan sa'yo. 24 pa naman eh. Hindi, kailangan lang natin ng isang dito. Makakausap. Yun lang. Yun lang naman yung kailangan natin.
Guys, akit yung hindi katoliko dito para kahit yung mga walang church para makapagtanong kayo dito. Kasi yun talaga yung purpose nito yung live para maano namin kayo, maabot ba. Kaso restrict tayo tol. Ayun o. Lumalabas ba yan sa iba Yung kapag isa pong account, Uncle, restricted. Yung isang account yun, okay yun, yun bago yun gamitin natin. Yung boy letra 2. Baka yun gamitin natin. O kaya relive na lang, relive para mawala yung restriction. Yun ba yun? Audience control? Ano yun? Hindi ko alam yung lagyan ng audience control. Nalagay mo lang, hindi siya for kids. Your live contains themes that some find uncomfortable and has been restricted. Harassment and bullying. Ano yun? Bullying ka, Uncle. Gara naman. Tara, Angel. End tayo. End. Baka mag-relive ako mamaya. Relive na lang tayo mamaya. Pahingayin natin mga 1 oras. Sige, salamat mga Angel ha. Watch and subscribe to Boyletta and Nash. Thank you. One more. Safety. 1, 2, 3. Please watch and subscribe to Boyletta and Nash. Thank you. Babad natin yan. Yung ano na yan. Ito may umakyat to. Ito si Emmanuel. Bro Emmanuel. Familiar ka bro? Anong church mo bro? MCGI po. MCGI ka? Apo. Ayan, meron kasi kaming nakausap na tayo dati. Bro? Well, parang ngayon lang, Uncle. Ngayon pa lang tayo nag-usap, bro? Ayun. Hindi ko... Ito. Ano Yung yata matandaan yan, Uncle Boy? Siya yung nakausap mo na nakaraan na magkakatoliko raw, sabi niya. Ikaw ba yung nakausap ko na nakaraan, bro? Si Boyleta, oo, nag-usap na tayo. Oo, kasi parang familiar nga. Katoliko, sabi niya. Familiar ka sa akin yung ano mo. Boyleta pala to. Kamusta? na nakaraan araw. Kamusta, bro? Ayos lang naman. Right tayo na. Ano, tuloy ka, tol? Tuloy ka or nagdalangan ka pa? Wala naman problema, bro. Hindi, ano naman. Kasi ang Kristo nasa lahat naman siya. Wala lang sa wala lang sa isa sa Katoliko, nasa lahat naman. Kasi umiibig naman tayo lahat sa Kristo. Ayun nga yung yun nga yung point diyan. Kung nasa lahat siya, bakit siya nag-quote? Bakit niya sinabi dun sa John 10:16? Basahin natin. Ito yun Ito yung tinatawag na necessary. Kasi nandun yung crucial word na kinakailangan. Sabi ko kasi nandun yung tinig niya. Ito natin. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. 'Di ba? Isang kulungan lang or kawan to, kawan. Isang kulungan. Sabi niya dito, yung sinasabi niya yung isang kulungan, lahat ng iglesia yan kasi kulungan yan Lahat ng iglesia, bro, sinabi niya. Saan yun? Lahat yan. Saan yan? Saan yung verse? Ang verse kasi noon, ang puso ng tao hindi niya nakakilala kundi ang Diyos. Ngayon, yung salitang binasa mo, puso ng Diyos kasi yan. Tignan mo yung crucial word dito At mayroon akong ibang mga tupa na hindi nakakulong na hindi sa kulungang ito, sila kailangan ko rin namang dalhin dito. At kanilang dinggin ang aking tinig. At sila'y maging isang kawan at magkaroon ng isang pastor. Tama naman. Isang kawan, isang tinig. But sa ibang church, iba naman yung tinig dun, bro. Iba yung utos. Yung tinig kasi dito, bro. Anong talata niya? Hindi. Anong talata ba yan? John Saan 10:16. Okay, sawan. Okay. Hindi yung Matthew. Kasi yung ibang mga born again, ginawa nilang yung Matthew 16 verse 18 to 19 na parang symbolical. Tapos lahat ng sumasampalataya. Tapos kasi faith alone sila. At saka hindi po pwedeng para sa yung siya sabi mo si Kristo. Hindi, tama naman yung isang kawan, isang tinig nga yun Sige, boy letra, sige lang. Oo, kung isang tinig to, parallel dun sa Ephesians 4:4, isang katawan, yun yung church. Isang pananampalataya.
Kailangan dalhin. Kailangan dalhin mo nga dito. Kailangan Yun nga, dalhin yun. dito Tama sa kawang ito. Ito yung kawan na kailangan puntahan kasi nandito rin yung tinig niya. Actually, parallel din to sa ano, Pag-iisahin Mateo. kasi, tama naman. Ngayon, ang tanong naman, Oh, paano niyo mapag-iisa yan? Kasi siya rin ang Ito. gagawa niyan eh. Kaya nga bro, yung ginagawa namin bro na pangangaral, Matthew 28:19 to 20, basahin natin. Ito talaga yung paraan eh. Which is, kasama namin siya habang ginagawa namin to. Sabi dito, dahil nga dito yung magsiyaon nga kayo at gawin nyong alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan. So yun yung entry. Gawing alagad, bautismuhan, pangalan ng Yan Ama at yung ng nababasa Espiritu kasi Santo. natin, bro, by letter, yung nababasa kasi natin, naman yan eh, para naman sa lahat yan. Ngayon, syempre, dapat nga maging tagatupad tayo. Pero wag lang nating, yung parang, kailangan kami lang. Kasi Yung- paghihiwalay na yun eh. Kunwari, Yung bautismo, kailangan bro. katuloy lang. Makinig ka bro, yung bautismo na to bro, iba yung formula sa iba. Hindi nila sinasabi yung sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasi nga dyan na Tapos- nga, ang pumapasok na dyan, ang paghihiwalay na. Kasi kailangan na requirements eh. Paano paghiwalay? Hindi ko magets. Paano paghiwalay? Kasi may mga, 'di ba, may mga kunwari Catholic, 'di ba? Kasi galing 'di ba ng Katoliko. Tapos? Catholic. Binigyan mo ng requirement siya. Hindi, dapat ito lang siya. Kasi dapat ganito, dapat ganun. So may requirement siya. Kasi yun yung Ito, base sa ano. requirements. Base yun sa parang naintindihan natin eh. Kunwari, ang Catholic ito naintindihan, ito yung sinampalataya niya. Ito Dapat requirements isang pananampalataya, 'di ba? Yun nga, yun, isang pananampalataya. So nandyan ka ngayon. Nandyan ka ngayon sa kawan na yan. Ngayon, Oo. yung ibang kawan, ibang ano naman yung ibang version ng ano siya eh, ng paniniwala at pananampalataya. yun yung problema. So, ibig sabihin nun, sa tayong nasa loob, sila nasa labas, di ba? Oo, nasa labas tama, sila. tama. Nasa labas sila. Yes. Ngayon Saan naman, sila galing? Yun yung tanong ko bro. papasok ka Iisipin mo. naman sa kanila, ganun din siya. Dali lang. Di ba nga pag-iisahin nga? Pag-iisahin nga. Ngayon, pagpasok mo naman doon sa kabila, ganun din sila. Iba Kami sila nasa bro. loob. Dali lang. Kailangan mo nga kasi para ang pag-ibig Alam kasi. mo, nagigets ko na yung sinasabi mo bro, na sinasabi mo, pare-parehas nagkiklaim na Hindi naman, ito yung tunay. Hindi naman pare-pares nagkiklaim. Ang ibig sabihin, di ba may gusto tayong ipunto na, hindi, ito yun, di ba? Ngayon, di ba, yun yung ibig mo eh. Nagsasalita ka, ibig mo siya eh. Dapat ito yung ano. Hindi, dapat ito, binabasa ko lang naman yung Bible bro. Ibig Hindi nga. ako pwede na Oo ibig. nga, ibig nga, yun yung ibig mo eh. Yung ibig mo na, ito siya, dapat sumunod tayo dito. Ito yun eh. So yun yung ibig mo. Ibig mo. Hindi naman ibig ng Kristo, ikaw din. Tsaka lahat ng Katoliko, ibig mo. Ibig ng Katoliko. Diba? Hindi ibig ng Kristo Kung yun, bro. Ha? Bakit hindi siya ibig ng Kristo? Siya man Hindi mo nagsasalita pwede. dito. Nasaan siya? Di ba nasa atin nga siya? Di ba nasa atin? Nasa inyo? Nasa akin? Nasa ibang iglesia din eh. Yung Kasi umiibig sinasabi lahat. kasi ng nasa atin, bro. Yung sinasabing nasa atin, yan yung kumakain ng Eucharist. Umiibig. Babasahin ko, bro, ha. Hindi yan sa pag-ibig, bro. Pag-ibig, Sige. pag-ibig lang. Sige. Try mo lang naman pakinggan. Wala naman dito. Actually, hindi naman talaga ako namimilit. Gusto ko lang mag-open ng verse para mapakinggan ng iba, no? John 6 verse I think 56. Sabi dito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kaniya. Ang linaw. Diba? So, yun yung pagiging na kay Kristo. Ulitin ko, no? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kaniya. Roma 8:1, ang na kay Kristo hindi nahatulan sa impyerno. So, ano tong na to? Yun yung pagkain ng Eucharist, bro. Yun yung nasa loob ng kawan. So, wala namang ganito sa iba, bro. May ganito to ba na literal na katawan ni Kristo na kakainin mo para manatili ka sa kanya? Which is yun din yung church, yung katawan ni Kristo. Na pag tumatanggap ka ng Eucharist, tumatanggap ka ng buong Kristo, body, blood, soul, and divinity.
Yun bro. Sa amin yun yung pag-claim. Kailangan pag-claim mo na nasa iyo si Kristo, kainin mo siya. Literal yan eh. Literal. Pwede na ako. Uncle, sandali, pahabol ako. Doon sa pakibasa, Uncle, yung unang 1, 2, 18 hanggang 19 yata. Unang 1, 2, 18, 19. Ito yung Antikristo. Yung umalis, yung lumabas. Oo. Basahin natin. Basa-basa lang. Ano lang ba? Dapat ganyan yung argument eh. Sa totoo lang. Kasi meron Bible. So, basa-basa lang tayo. Kung ano yung mabasa ko, ayun yun eh. Di ba? Ito, basahin ko. Mga mumunti kong anak. Oo. Matawag tayo ni Jan. Pansinin mo yung tawag sa atin ni Jan. Mumunting mga anak. Kita mo si Jan yan ha. Pero tinatawag niya yung mga church, yung mga miyembro na anak. Ito ang huling oras na gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo kahit ngayon lumitaw maraming Antikristo. Na kaya nalalaman natin ang huling oras na sila'y nagsilabas sa atin, ngunit hindi na sila kabilang sa atin sapagkat kung sila'y nanatili sa atin at ngunit sila'y lumabas, malinaw na sila'y hindi na sa atin. Ngayon, pag lumabas ka sa atin, bro, ito na yung sinasabi ko, wala na yung katawan ni Kristo eh. Kung mapansin mo, meron ditong aral ng demonyo, bro. At napaka-highlights nito sa Bulaang Propeta kasi siya eh, malutong kasi yung pagkasabi dito. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya, sa pakikinig ng mga espiritong mapanghikayat ng mga aral ng demonyo, sa pamamagitan ng pag-imbabaw at nagsisipagsalita ng kasinungalingan at hinihiruhan ang kanilang sariling budhi na waring nagbabagang bakal. Kung mapansin mo sa verse 3, ano yung main na ipinagbawal nila, highlights na ipinagbawal? Actually, ito yung katawan ni Kristo eh. Sabi dito, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ano yung pag-aasawa? Yan yung, especially yung yung Eucharist, yung bautismo, yan. Kasi covenant yan eh. No? At pinag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilikha ng Diyos na dapat tanggapin ng may pagpapasalamat. So doon ang galing yung term na Eucharist. Sabi nga ni Soriano, yung ano daw, ano ba yun? Yung ano bang tawag ng mga MCGA dyan, yung sa banal na hapunan. Sinabi niya, pinalitan daw namin ng Eucharist, inimbento daw ng Catholic Church ang Eucharist. Pag binasa mo to sa Greek, yung pagkain na dapat tanggapin ng may pagpapasalamat, mababasa mo doon yung term na Eucharistias. So yun yung ipinagbabawal. Ano, by letra pabasa nga ako nung kasi wala akong alam sa talata, diwa na lang. Sige lang bro, ako magbabasa. Yung ako'y papasok, lalabas at makakasumpong. Papasok, lalabas at makakasumpong. Oo. Mga anong book yun bro? Anong book sa Bible? Hindi ko. Ikunin ko yung isa kong phone. Hirapan kasi ako hanap-hanap na. Basta yung sabi niya doon, search ko na lang yung yung lalabas makakasumpong. Dali, check ko. Ito i-search ko yung term. Ang term yata yan eh. Laro. Ano bang talata yan? May mga lumabas dito bro sa Psalms. Sa Psalms. Dali. Papasok, lalabas, makakasumpong. Sapagat sino mag-ibig iligtas ang kanyang mawala at ang sino mamawala ang kanyang buhay. Emanuel, sorry, nawala ako. Prove me wrong. Okay lang. Holy images are biblical. Yan. Wala, kararating ko na ng bahay. At makakasumpong. Makikita Tignan, natin saan mo yan. ginawa to? Papasok. Doon muna sa dati kasi naninibago ako. Naninibago ako doon sa Okay. Jan 10 ano yun bro? Jan 10:9. 9. Oo. Basahin natin Jan 10:9. Ito ako ang pintuan, 10-9. Sino mang Tama. taong pumasok sa akin at siya'y
at papasok at lalabas. Okay. Ito. Tama, no? John 10:9. Ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng Di ba? pastulan. Di ba? Ang ganda. So, ibig sabihin nga nan, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay po at pumaksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. At, di ba? Sa 8, ang lahat ng nangauna sa akin nagsiparito magnanakaw. Dapat hindi sila. Di ba? Ang ganda eh. Kaya yung 10:9 ang sabi, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin. So, pag ibig sabihin nga nito, kapag nakapasok ka kay Kristo, ay siya'y maliligtas. Di ba? Pag nakapasok ka Kristo, maliligtas ka eh. At papasok. Yes. Tignan mo ang ganda ng talata. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Di ba? So, pag ikaw nakapasok ka kay Kristo, kaya pumasok ka, kaya lumabas ka, makakasumpong ka ng pastulan. Yun Pwede siya. ako pwede ako sumunod. Yung lalabas, hindi ibig sabihin ng lalabas ng simbahan, bro. Yan yung mamumuhay ka. Ganito yan, bro. Pagpasok mo ng misa, hindi yan yung yung lalabas ka sa church na literal na pagtalikod. Yung lalabas diyan, bro. Kasi ito yung mga Teka kasunod muna. niya sa mga pagnanakaw, nauna, nahuli, yun na yun. Teka muna, bro. Mali, ang pagka-interpret mo, bro. Yung Pag sinasabing lumabas- pagpasok dyan, sorry, Uncle Baya. Sige. Pag sinabing pagpasok dyan, ako ang pintuan, he's referring doon sa sinasabing temple. Kasi, pala nito, typology yan, nung screen door, na dapat kayo pumasok doon sa templo ng Diyos. Yes. Screen door yan eh. Espiritu Saan sa yan eh? literal. Bro, kalma ka Ang kulit muna. na ng Diyos, espiritu. Bro, hindi mo pinapakinggan yung sinasabi namin. Yung sinasabi namin patungkol sa Jollibee. Hindi na espiritu, Jollibee na to. Espiritu pa rin yan, bro. Kasi kasing spiritual, usaping maka-Diyos. Ganun lang naman pag sinabing spiritual, bro. Usaping maka-Diyos. Hindi mo sinasabi namin. Kristo, Patungkol kay Jollibee ba itong pinag-uusapan natin? Yung sinasabi namin dito sa'yo, bro. Kasi nga, di ba pag-i-stay niyan? Bro, timing ka muna, bro, kasi Ang requirement. yung sinasabi mo, bro, pag alis sa iglesia yan, wala sinabi si Kristo umalis ka sa iglesia, bro. Pintuan to ng templo na pag lumabas ka, may mission ka. Paano nga alis? Hindi ka naman Paano kasi alis titira din? sa hindi ka naman kasi titira doon sa mismong templo, bro. May sarili kang bahay, syempre. Eh, pag May bahay tumira ka tayo talaga. lahat yan, hindi mapuno yan. 'Di ba? Kaya nga, di ba, Ang- sabi ko, Ang sabi diyan, Palang bro, yan yung paglalabas ka ng church, meron ka ng mission. May mission ka, babasbasan ka nga ng pare. Hindi literal na tatalikod. Iba yung pagtalikod sa paglabas ng kasi hindi mo pwedeng bigay ng sukat. May talata naman yun eh. Hindi mo pwedeng bigay ng sukat yan. May talata Hindi yun. ka pwede, bakit ikaw nagbibigay ka ng sukat? Tapos pag sabi pagbigay kami sukat, bawal? Ikaw pwede? Wala sukat. Kasi paano sabi pwede? Sa'yo pwede, sa amin bawal. Kapag kami na nagsabi, may sukat. Pag ikaw nagsabi, hindi mo kuno sinusukatan. Hindi, nag-specify dare you. ka. Sabi mo, dito lang eh. So, ikaw nagsukat? Di naman ako nagsusukat eh. Ikaw ngayon nagsusukat, Brad eh. Diba? Pinapakita namin sa'yo na hindi yan literal na pag-alis mo sa iglesia. Patungkol yan doon sa typology, dahil hindi to abot ng pangunawa mo, patungkol to sa typology na si Kristo ang pintuan ng templo. Temple yan eh. Kaya nga sinasabi dyan ng pare, no? Pag-alis mo sa... Timing ka muna bro, kasabi na sabi sa amin, dahil walang sustansya yung sinasabi mo. Kaya nga sinasabi dyan ni Kristo, kapag sinasabi ng mga pare sa amin, no, humayo kayo tapos ng misa. Di ba? Yung sinasabi doon na STMS sa S, ang ibig sabihin doon, no? Go and fulfill the mission. Ibig sabihin may mission kami. Ano yung mission namin? Spread the gospel. Walang mga problema doon. Kaya mali yung argument mo. Tama pala kami. So mali yung argument mo na pag lumabas ka ng dapat pag-alis mo sa iglesia yan o yung pagtalikod. Mali. Kapilas, ang gusto niyang palabasin, contradiction. Pag pumasok ka, pwede kang tumalikod sa simbahan. Hindi ka lumabas. Palabas. Sinabi Pag pumasok ka sa church, pwede kang tumalikod, pwede kang lalabas. pwede kang
Uncle Boy, Ano ba pag- Uncle Boy. Kasi ang Itanong mo sa pinasukan kanya. ng dito nga eh. Sandali muna. Uncle Boy, itanong mo sa kanya kung alam niya yung parallel verse niyan. Pag hindi niya alam, ito Uncle Boy, yung Psalm 12 verse 1, Psalm 121. Basahin natin. Psalms 12 verse, ano? Psalms 12 verse 1? Psalm 121. Psalms 1. Nakalagay kasi dito, wives protected in going out and coming in. So tama si Uncle Nash, yung basbas ng simbahan yan, paglalabas tayo, pinapaspasan tayo. Hindi Kasi- yan kasi- mag-alis ng kasalanan. Bro, ito, pwede ba ako magsalita? Kung ang gara kasi nun bro parang weird siya kung ganitong interpretation natin na papasok ka sa church tapos aalis ka na. Tapos Yun yung Uncle Boy eh. Makakasumpong ka. Ibig sabihin po pwede ka palang tumalikod. ano siya? Ano tumalikod ka sa talikod? Unawain mo sila, yun yung pag-ibig. Kaya pumasok ka. Eh, Diba? Oo, ang ano ba? paglabas mo sa iglesia, yun ang pag-ibig. How dare you? Iisa nga lang yun eh. Paano pag-ibig? Kay Kristo tayo pumasok, hindi naman sa iglesia. Kunwari sa Katolik. Hindi Ha? ka. Ano? Hindi mo ba alam Iglesia, si bro? Kristo siya ang iglesia? Katawan ni Kristo yan? So, Katawan ibig sabihin, ng English. anak ng kagaw naman, bro. Totoo na yan. Nga eh, di ba? Kay Kristo ka nga. Kasi nga, ang Bro, iglesia, saan mo natutunan ang iglesia ay hindi si Kristo? Si Kristo nga yung iglesia eh. Sa Uncle. kanya nga yung katawan niya yan, anak ng Uncle, kagaw naman. iyan ang mahirap kapag ibang Kristo na sinusundan nila. Basahin mo yung Colosas 1:18. Yan. Basahin natin. Colosas 1:18, katawan niya mismo yung church. Pag lumabas ka sa katawan niya, ano yun bro, hiwalay ka sa kanya. Kasi yun yung dapat tanggapin mo. Uncle, Uncle, ayan, may ibig kay Kristo sa Pablo. Walang makakawalay kahit na nasa langit na. Sandali, pakibasa Uncle, awit 121 verse 8. Yan yung Psalms 121. Pakibasa Uncle. Kahit ang tao, hindi mo mapaghihiwalay kay Kristo pag umiinom ka. Yung paghihiwalay bro, ang maghihiwalay dyan kung ikaw. Pero kung hindi ka hihiwalay kay Kristo, wala magagawa sa iyo pati anghel, pati Yun. demonyo, pati tao. Tama. Pero kung ikaw Yun, mismo yun. ang hihiwalay, kung ikaw mismo hihiwalay bro, wala maano yan. Iyon yung problema, nahiwalay na. Oh, pero hindi Hindi nga kasi nahihiwalay, di ba? yung pagmamahal, mainig ka muna bro. Yung pagmamahal kasi na sinasabi mo bro, iyan yung malaya kang gawin kung anong gusto mo, desisyon mo yan. Ngayon, kung talagang mahal mo siya, hindi ka aalis, hindi ka tatalikod. Kung hindi mo siya mahal, ayaw mo sa kanya, may karapatan kang tumalikod. Yun yung binibigay ng Diyos. May karapatan kang tumalikod, pero asahan mo, papupunta ka ng impyerno kasi yun na yung fulfillment ng paghiwalay eh. Diba? Uncle, sandali. State of separation na yun eh. Tama Uncle, naman. babasahin. Uncle, Impyerno yun, bro. babasahin ko yung awit. Nga, pero Uncle, babasahin ko yung awit. No, ito kasi Sige, hindi niya alam yung cross-reference, nag-ICGSis siya. Dapat exegesis ang ginagamit niya. Ito yung ito talaga, umalis ka kay Kristo. Ganun talaga yun. Sandali muna. Awit 121 verse 8. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong Yan. pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Oh, Sa templo yan. templo yan eh. Anong talata? Anong talata po? Pagkatapos ng misa, bro, lalabas ka Oo. dun. Tapos may mission Oo. ka. Anong talata yan? Kaya nga sa amin, sinasabi dito, Emmanuel, ulitin ko, hindi to abot ng kaalaman mo, pakinggan mo maigi. Sinasabi sa Latin, este mesa es, nang ibig sabihin yan, go, Yes. fulfill your Yes. mission after the mass. Sinasabi yan, bro. No? Oo. Sinasabi yan, ibig sabihin, paglabas mo ng simbahan, go, spread the gospel. Hindi sinabi tumalikod kayo sa iglesia, huwag na bumalik dito, mga ilayo pa. Walang Sabi- ganon. Hindi ba may sabihin tumalikod? Ay, Sige, nako. sige, okay na. Granted na yan kay Brother Emmanuel. Alam, nagets niya na yan, yung paglabas nga yan sa mission. Okay. Okay na, okay na. Pag magbabasa ka, gagamit ka ng cross-reference. Hindi. Yes. Kasi Emmanuel, iba yung sinasabi ni Uncle Boy kanina. Yung mga dati nating kasama na lumabas sa simbahan, sa tao. sila yung mga Sa kanan, anti-Christian. Diyos Iba yun. Ito yung mga tumalikod sa simbahan. Kaya hindi Kaya natin pa malinis pwedeng yung puso sasabihin mo natin. kanina, pare-parehas lang yan.
Para naintindihan natin yung Oo. Titingnan mo lagi yung parallel verse niyan o yung cross-reference. Yan ang aralin mo. Hindi ibig sabihin nakita mo na may pag-alis. Sabihin mo lahat ng sitas na may pag-alis ganun din. Connected Pareho. kasi lahat yan, bro eh. Lahat talaga yan. Kaya nga sabi ni Kristo, ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos, ibigay nyo kay Cesar para sa lahat ng para sa Diyos, para sa Kanya yon. Yung church, sa Kanya yan. Yung iglesia, sa Kanya yan. Siya din nalilihi yun. Yung miyembro, sa Kanya din yan. Yun na yan, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Okay, sige bro. Basta yun lang bro, sa akin gusto ko lang naman i-share sa'yo yung mga knowledge namin. Which is, ikaw pa rin naman ang dyan. Responsable sa decision mo. Parang baliktad kami ni Uncle Boy nga na, mainit to. Kaya nga, yun ang sasabihin ko sana ngayon. Swapping sana. Hindi tayo pwede magsabay, bro. Sabi, ako yung naiinit dito. Sabi, kaibigan ko eh. Ha? Pag ganon. Sige pa, Hindi tayo pwede magsabay. Parang yata ang isa ng Uncle Boy. Uncle, advice lang para hindi ka maligaw. Huwag kayong mag-exegesis. Huwag kayong mag-exegesis. Delikado ang exegesis. Napakadelikado ng exegesis. Yes, Mag-exegesis kayo. Diba? Humanap kayo ng cross-reference. Alas, ibang-iba yung kaninang umaga no? Oo. Kaya ako, kalmado lang Kaya ako nga, eh. trip ako nga, no? Kanina, no? Kaya ako By the way, mainit eh. Ganito yan eh. Bite eh. Sila bro, sana maunawaan mo. Nakakainis ba? Hindi, kasi kahit pa paano, okay to si Emmanuel kaysa sa kanina, bro. Ang hirap kausap yung kanina bro eh. Parang akala ko okay na, hindi pa pala, back to zero pa pala. Nakapagod. Emmanuel, balik ka rito, Emmanuel. Si Brother Emmanuel. Okay to si Emmanuel kasi si Brother Emmanuel. Kahit pa paano, natututo yan. Mapasok talaga sa isip niya sa tinan mo. Sa imahe, hindi na siya nagtatanong kasi nasagot na natin. Wala na siyang doubt. Neutral na nga siya ngayon eh. Nakikita ko naman yung niya na neutral. Idadating din yung araw. Kasi guys, yung tao, nagbabago-bago naman isip niyan. Nagbabago-bago isip niyan. By the way, ito si One Piece, bro. Anong church mo, bro? Si Lupi. Ito yung may profile na Lupi. Kamusta, bro? Kamusta? Ganito talaga dito, bro. Pag yung umakyat na bago, yun talagang... Ha? Catholic. Sino ba to? Catholic siya muna. Kakilala ka ba namin, bro? Parang familiar boses mo eh. Hindi pa. Bago pa lang. Alright. Boses mo si isa, yung makulit na si Constantine. Si Constantine. By the way, Hindi niya ka boses. sino ka boss niya? Dito si Lito, Uncle. Lito, anong religion natin, Uncle Lito? Ito si Bradley ito. Katoliko. Ayun, Katoliko to. Nice. Pwede ko ba matesting yung mga nagsasabing Katoliko, mga Uncle? Apil mo ko dire kay mga Katoliko Ay, Katoliko talaga, Katoliko. Katoliko, sige. Katoliko. Mga kapatid natin. Mararamdaman Mga kapatid talaga natin. mo yan pagka may tutol. Yan na yan. Tapos, lalo yung mga galit sa imahe, ganyan. Iyan na yun. By the way, pare-post naman mga bro. Pare-post para, Dito si Uncle Fred. Uncle Fred, akit ko. Si Uncle Fred, bakit? Asan ba siya? Sa baba. Uncle Fred, ayun. Pasilip-silip. Katoliko po ako, Katoliko. Nakinig lang muna ako, kalim lang. Subukan ka namin, ito kayo. Subukan na namin. Katoliko. Katoliko ka, ha? Hindi lang. Mute lang muna ako. Sige na. So, nag-invite lang ako dito sila Marlon, si Jano. Ayun, shoutout sa 31 livers. Guys, repost naman guys. Mga tulong na repost. Post si Rod, share sa mga Rod. friends. Catholic to si Uncle Rod. Nakikita to eh. Ano?
Ayun si Kuya Lito. Okay, devoted pala kay Mother Mary. Okay to na, si Kuya pasado Lito. na, Uncle Lito. Okay na, naniniwala na kami. Hindi, ako talaga, Martin na parang yan. familiar. Ramdam ko si Uncle Lito eh. Balaw na sila. Kasi pasensya na kayo guys kasi kasi minsan din nyo rin masisi mga kasama natin kasi minsan may nagpapanggap na na Katoliko tapos nagpapakalat ng kasiraan ng simbahan natin. Napakapangit ng strategy na yun, no? Grabe. Doon ako naiinis Okay, eh. mga kapatid, ha? Doon din ako naiinis, tol, yung nagpapakilalang Catholic tapos galit na galit din sa Catholic, tol. Oo, bad trip ako sa ganun. Nakakasira yun. Kunwari Basta mga Katoliko. Basta mga protestante ayaw nila kay Mama Mary. Yes, Oo, yes. ayun. Pansin ko. Yung iba dahil sa ayaw nila kay Mama Mary, yung mga ibang protestante, yan din sila nako-convert sa Catholic. Kasi bakit inisip nila minsan, bakit ba galit kami kay Mama Mary? Minsan gano'n napapaisip yan sila. Doon na sila minsan napapabalik sa church. Kagaya ng isang kaibigan ko si yung kaibigan kong dating born again. Devoted, siya eh. May sige, Uncle. Ang sasabihin nila, hindi naman daw sila galit kay Mama Mary. Pero pag tinanong mo, nagro-rosary kayo, sasabihin nila, hindi namin kailangan yun. Oo. Dapat kasi malaman nila na ang mga Kristiyano, ang isa sa trademark ng mga Kristiyano ay magalang sa mga tao ng Diyos. Nagbibigay sila ng halaga sa mga tao ng Diyos. Especially naman sa Old Testament, tignan nyo naman kung gano'n nila pinapahalagaan sila Moises. Dapat minamahal na talaga yan eh. Kasi isang pamilya tayo eh. Anong nangyayari? Yung mga pastor nila, kung tanongin nila sarili niya, mahal nyo ba yung pastor nyo? Mahal nila yung pastor nila eh. Pero yung mga character mismo sa Bible, yung mismong nanay ni Jesus Christ, parang, tingin nila doon kay Mama Mary, kapantay nilang tao. Kapantay na tao sa nature, pero yung level, same. Binibigyan pa nga ng vacation package yung mga pastor pag nagbe-birthday. Parang Mama Mary. kapantay na lang, parang ordinary yung miyembro lang, ganon. Ginamit lang yung picture ni Eli Soriano, galit na galit sila eh. Tapos si Mama Mary, parang walang ka-special kay Mother Mary. Tingin lang nila kay Mother Mary, wala lang, ganon. Garamin eh, no? Pero dyan yung iba na namumulat eh. Minsan, may nararamdaman silang, bakit ba galit ka? Bakit ba? Kasi minsan, siyempre, napapadaan din sila kung gaano ka deboto yung mga Katoliko kay Mother. Minsan, siguro ganon. Kasi yun nga, yung sabi sa anong kaibigan ko, nagpa-convert daw sa kanya si Mother Mary kasi nagtataka siya bakit iba yung dating pag sinabing Mary, nanay ni Jesus Christ, sa mga kamiyembro niya, parang nagpapantig yung tenga. Alam mo yun? Parang feeling nila, pagan. Basta may something talaga yan, guys. May something. Maniwala kayo sa akin. Kahit try nyo makipag-usap sa isang protestante na, anong pagkakilala mo kay Mama Mary? Ay, hindi yan Diyos hindi yan Diyos. Ganun kagad yan. Sigundahan kagad. Hindi yan Diyos. Kapares lang natin yan tao. Direct to God. Ganun kagad yan. Parang may something siya. Kino-compare sa balot ng regalo. So pagkakuha mo ng regalo, tatapon mo na yung balot. Ganun. May ganyan, bro. May ganyan. Gift wrapper ang tingin nila. Mga evangelical. Importante si Mama Mary, yung dugo ni Kristo, diyan galing. Yes, may ambag siya sa DNA. Kay Kristo hindi niya maitanggi yan. Ang tingin nga yata ng mga Protestant, yung iba, surrogate mother lang si Mother Mary. Wala daw ambag na DNA. Surrogate nga lang daw. Naku, grabe. Saan kukuha ng maternal DNA yon? Si Kristo, wala nang ang paternal, wala pa rin saan yung dugo galing? Saan anong pattern? Hindi ko maintindihan anong pattern eh. Diba? Tinubos tayo dahil kay Mama Mary.
Hindi, ano naman, daan. Naging ano siya, naging kasama pala, naging kasama ng manunubos. Yan, para di tayo mas-interpret. Oo. So, Tama ka. ano eh. Kaya yung coredentrix, ibig sabihin sa codon, hindi equal, kundi with. Kasama. With Redeemer, si Cristo. May ganyan pala silang analogy na yung regalo, pinambalot sa mga gift wrapper, Yes, bro. tapon yung ano. Grabe. Pagkatapos mong makuha yung regalo, bubuksan mo, kukunin mo yung laman, si Kristo yun. Yung Samantalang wrapper si Mama Mary, tatapon. sa Old Testament, kung gaano nila pahalagahan yung ano na yan, Ark of the Covenant. Loko-loko eh. Kung paano nila yan pahalagahan, tol, yung Ark of the Lord. Eh ano pa to si Mother Mary? Mas mahalaga si Mother Mary kaysa sa Ark of the Lord na Old Testament. Kasi yung karga nun, yung laman-laman nun ng Ark of the Lord sa Old Testament, tinapay, pag kinain mo yun, mamatay ka pa rin. Diba? Tapos yung baston, mas mababa lang yung tungkod ni Aaron, mababang high priest lang yan. Mas mataas pa rin si Kristo na high priest. Tapos yung 10 utos, si Kristo ang katuparan kasi si Kristo ang pupunan ng pagkukulang mo pag nasusuway mo yung 10 utos. Siya ang magpapatawad sa iyo, di ba? Siya ang tagapamagitan, tagapagtanggol. Pag nalalabag mo yung 10 utos, pagka humingi ka ng tawad sa Diyos, si Kristo yung tagapagtanggol mo. Pag nagkakasala ka, manghingi ka ng tawad, papatawarin ka. Sa pangalan ni Kristo. Di ba? Ayun yung laman ng Old Testament na na yung Ark of the Lord. Kasi sinabing Ark, sisidlan. Si Mother Mary yung bagong sisidlan ng Panginoon. 'Di ba? Which is literal talaga na sisidlan ng Panginoon. Si Kristo na yung 10 utos, no? Siya yung kautusan, kinatuparan ng kautusan ng lahat ng mga propeta, lahat ng kautusan nandiyan yan sa Matthew 5 verse 17 to 20. 'Di ba? Siya rin yung tinapay na buhay. 'Di ba? Na bumaba galing sa langit. Kaso yung unang tinapay na buhay, nagkandamata yung kumain nun, siya magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Yun, kabusugan lang eh. Mabusog ka lang dyan eh. Shadow pa lang kasi, kumbaga, yung Old Testament, preparation pa lang yan. Preparation ng New Covenant. Kaya nga ang pinili ng Diyos, Israel. Bukod sa mahina tong Israel, para ipakita niya yung lakas niya, ginagamit niya yung mahihina para pabagsakin ng malalakas. Itong Israel, pasaway. Yung pagiging pasaway ng Israel, alam talaga ng Diyos yan na magpasaway talaga yung mga Israelita. Pero pinili niya pa rin yung bansa niya para ipakita kung gaano niya talaga kamahal yung tao. Kasi nakita mo, ilang beses tumatalikod yung Israelita eh. Panay isang basa, mantakin mo, biniyak ni Moises yung dagat, natalikod pa rin. Natalikod pa rin ha. Biniyak ni Moises yung dagat. Dumaan na sila dun sa dagat na biniyak ni Moises. Grabing milagro na yon. Grabing miracle na yon. Nagtagal lang si Moises sa bundok. Naggawa na ng Diyos-Diyosan. Tingnan nyo yung pasaway itong mga Israelita. Tingnan nyo gano'ng kapasaway yan. Diba? Ang mga Levita lang dati yung mga pero bandang huli nung tumagal, yung angkan ng Levita makulit na rin. Diba? So nagkamali ba ang Diyos ng pagpili sa bansang Israel? Hindi. Kasi preparation lang yan. Pinapakita lang ng Diyos kung gano'n niya tayo kamahal. Na siya, kahit tumalikod yung covenant, ayun nga sinasabi na ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na pabago-bago ng isip. Tumatalikod sa covenant. Yung Diyos, once na binigay niya yung covenant, hindi yan mapigilan. Tingnan mo, yung pangako kay Abraham, natalikod yung Hudyo, tuloy pa rin. Wala nakapigil. Pero hindi na sa pagtutuli. Sa bautismo na ang katuparan ng covenantal promise kay Abraham. Kaya nga tayo covenantal, sakop tayo ng covenantal promise kasi kung hindi tayo sakop ng covenantal promise, lalabas ang Diyos tumalikod na rin sa covenant. Kagaya na rin siya namang hindi, no? Tuloy pa rin, no? Ang kanya. Kasi kung isipin natin, kung ibang bansa siguro yung sinamahan ng Diyos, pinakitaan niya ng milagro, pinili niyang bansa. Tingin ko talagang sasampalataya sa kanya eh. 'Di ba? Kasi ganyan man yung mga pagan eh. Pag may nakitang milagro yan,
niwala ka agad yan. Maniwala ka agad yan. Diba? O naghahanap lagi ng milagro yung mga yan eh. O makita lang nila, sinasamba na nila, Diyos na kagad. Pero itong Israelita, grabe na to eh. Talagang reklamador. Diba? Pinalaya ka na nga. Yan talaga yung dyan eh, overview. Yung overview talaga niyan, yung Israelita, pasaway. Pero pinili pa rin ng Diyos para ipakita sa tao kung gaano siya katapat sa kanyang tipan. Na kahit maging pasaway kayo, yung pangako ko kay Abraham, tuloy yun, wala makakapigil doon. So, ang nakinabang doon, tayo na. Roma 11:11-12. Mga kasama na hintil at yung mga Hudyong nanatili, di ba? Mga Hudyong nanatili. Siyempre, ang unang-una dyan, si Mother Mary talaga. Pinakauna yan eh. Oo. Di ba? Na Kristiyano sa lahat. Siya na yung unang tinubos eh. Di ba? So, yun guys, no? Ano to? Ayun. Ito, sabi ni si Kuya Joselito. Naku po, di kayo yon, sabi ni Kuya Kuya Joselito talaga. Kailan kaya ito magbabago? Kuya Joselito, sana pahabain pa yung buhay mo ni Lord kasi Ano yan eh, si Joselito, Uncle Boy. Malahudyo rin tagal-tagal yan pa. Malahudyo. Kuya Joselito, ba't hindi ka na lang bumalik sa Catholic? Dito ka na lang, Kuya Joselito. Yung natitirang nalalabing buhay mo, doon ka na sa katotohanan. Kuya Joselito, huwag ka na maging panatik dyan, Kuya Joselito. Huwag mo nang ipaglaban yung gawang Pinoy. Balik ka na dito. Wala kang mapapala dyan. Sila ang may mapapala sa'yo. Pero ikaw, wala kang mapapala dyan. Ano mapapala mo dyan? Kaibigan ba? Ano ba? Pride ba? Ano ba? Kasikatan ba? Hindi ko magets eh. Anong mapapala nyo dyan eh, no? Dito, nasa katotohanan kayo, no? Kaya sana bigyan ka pa ng mahabang buhay, Kuya Joselito. May pag-asa pa yan, no? Di natin alam, no? Joselito, huwag ka na magpumiglas. Diyos si Kristo, tanggapin mo. Maawa ka sa sarili Kuya mo. Joselito. Maawa sa rin. Pinaglalaban mo. Maawa sa'yo eh. Bula ang Kristo yung tinuturo mo eh. Kinakalaban Bira mo talaga. yung Diyos eh. Oo, pagka Diyos ni Kristo ang gusto mong burahin. Ano yan? Napakahirap talaga niyan. Sige, akit ka Kuya Joselito. Dito tayo sa Christology. Christology. Try natin. Pag hindi kaya, di baba na lang natin ulit. Mahirap kasi kausap siya. Pakitin. Oo. Pero magpakyat pa tayo ng iba. Ay, si Kuya Joselito, pakatin na rin natin. Alam nyo, no, tingin ko kay Kuya Joselito may pag-asa pa to eh. Pag-asa pa yan. Habang may buhay, may pag-asa. May buhay pa eh. Kung patay na, wala na pag-asa. Ano yun eh. Ano, Joselito, sandali lang. Meet ka muna sandali. Meet ka muna sandali, Joselito. Pinakit ka rito para hindi makipagbardagulan, ha? Binibigyan ka ng pagkakataon para mabago yung isip mo, no? Para hindi makipagbardagulan. Ngayon, kung makipagbardagulan ka rito, isisipain ka na lang dito. Useless. Natanong ko lang si Boy Letra. Oo nga. Sige, kaya ka tanong ka na. Sige. sige. Okay lang yan. Wala eh. Nakikitaan pa naman kita ng pag-asa. Nabasa mo ba yung libro nyo na gawa ng Pare. Oo, sabi na. Gawa ng pare. Si Maria, Ano? makapangyarihan sa lahat. Sige nga, ibasa nga, Kuya Joselito. Siguro mga pasyon-pasyon kanda ba yan eh. Mga sinaunang ano ba yan, mga sinaunang ano ba yan, book. Sige, Kuya Joselito. Asan? Saka isa pa yung yung si Maria, taga-pamagitan, pero higit na taga-pamagitan kaysa kay Jesucristo. Asan yung yung aklat, bro? Hindi sa logic, bro, hindi pwedeng magdadaldal ka. Nabasa mo na ba yung ganito? Tapos ang maghahanap ng ang maghahanap. Hindi. Ganito yung logic diyan, Kuya Joselito, para mag-improve ka naman. Kung sino yung nag-open ng ng naglatag ng quotation, kung saan man yan, siya yung obligadong maghanap ng aklat. Hindi ako yung mag-obligador. Hindi mo pa nabasa. Parang ganun lang tanong ko. Hindi pa na. Walang ang ganyan eh. Pwede kong sabihin walang ganyan. O, anong gagawin mo ngayon? O walang ganyan. Pag sinabi kong walang ganyan, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, hahanapin mo yung book. Hindi ako yung maghahanap ng book, bro.
Oh, ibig sabihin, di mo nabasa. Walang ganyan. Yun yung sabi ko. Walang ganyan sinasabing simbahan. Hindi mo nga nabasa. Wala nga ganun. Paano ko magbabasa ng wala? Meron nga eh. Asan? Nabasa nga eh. Asan? Yun nga eh. Ibig sabihin, di mo nabasa. Wala nga ganun. Paano ko babasahin yung wala? Asan? Hirap makaintindi nito. Sinabi nga wala eh. Wala nga ganun. Asan? Ibigay mo. Hindi, kulang yung pagsusuri mo. Ano kulang pagsusuri? Wala nga ganun. Walang ganyan. Una sa lahat, meron kaming Catechism of the Catholic Church, 2nd edition, dito na pinagsama-sama ang lahat ng mga importanteng detail ng aming doktrina, dogma, morality, etc. Pati lahat-lahat. 10 utos. Walang ganun dito. Kaya sinasabi ko sa iyo, teka muna. Kaya sinasabi ko sa iyo, walang ganyan. Walang ganun. Imbento mo lang yan. Walang ganun kasi hindi mo nabasa. Asan? Asan nga? Paano ako magbabasa ng wala? Ano yung sinasabi ko eh. Ano hanggang mamaya kang ganyan, Kuya O si Joselito? Lito, ikaw nagpupumilit, so ikaw ang mag-provide. Sinabi nga namin wala. Asan nga? Ano ipoprovide namin kung wala nga? Ngayon ikaw nagsasabi ng meron, Walang ikaw ganun. mag-provide. Imagination mo lang yan, Kuya Joselito. Baka, paano nga magbabasa ng wala? Ang hirap mo namang sa Kuya Joselito. Hanapin mo si Lito kung saan. Hanapin ko yung wala, pambihira naman, no? Para kang naghanap ng ano eh, ng pusa sa gitna ng karagatan. Kuya Joselito. Mira naman. Walang ganun. Lang ako kung nabasa nyo. Kasi nga walang ganun. Paano kami magbasa ng ganun? Uncle Boy, bababa na muna ako, magpipigil muna ako, Uncle Boy. Kahit title lang ibigay mo. Pambihira naman yan. Ano ba klaseng argument yan, Kuya Joselito? Asan nga? Meron ka lang, meron. Asan? Eh paano na pag may nailatag ako di... Ilabas mo nga kanina pa. Nainip na ako, Kuya Joselito. Kanina pa ako, ilabas mo. Asan? Muna, bahala kayo. Ilabas mo. Sabi ko sa'yo. Search nyo. Tayo pa mag-research? Ay. Ikaw ang nag-open, tas kami magre-research ng wala. Sinabi ko na nga Kuya Joselito, walang ganon. Okay? Sa isip mo lang yan, Kuya Joselito. Asan? Asan? Hindi ko muna sasabihin ngayon. Baka na lang muna, Kuya Joselito. Walang ganyan, Kuya Joselito. Walang ganyan na pagka pupunta ka sa, magrereklamo ka sa barangay hall, hahanapin sa'yo yung batayan mo. Ang sasabihin mo sa barangay tanod ay, i-research nyo. Hindi pwede yan, Kuya Joselito. Yan, magreklamo ako. Magreklamo ko yung kapitbahay namin kasi, may ganto-ganto sila mga ganyan-ganyan. Sasabihin sa'yo ng barangay tanod, asan yung ebidensya mo, Kuya? I-research nyo. Hindi ko problema research nyo. Kulang kayo sa research. Ikaw pa mapapagalitan doon. Kaya sabi sa inyo, si Kuya Joselito, bigyan pa sana ng mahabang buhay pa si Kuya Joselito. No? Kasi, kagaya niyan, yung mahilig kayo magsinungaling. Diba? Lantaran yung kasinungalingan nyo. Masama po sa 10 utos yan. Huwag kang magsinungaling. At saka huwag kang magbintang ng maling patotoo sa iyong kapwa. Dahil nyo yung nalalabag Huwag kayong sumamba sa hindi Diyos. Sinasamba nyo si Kristo, tao lang sa inyo. Contradiction yan Pwede ba yun ng... Bakit sumasamba ka sa rebulto? Wait lang, bro. Ito, may bago tayong bisita. Si Red, pinakit ko si Red, bro. Pinayakas ko. Brother Red, pakilala ka muna bago ka magtanong. Huwag ka mag-alala, sasagutin namin yung mga tanong mo. Pakilala ka muna na kami. Tanong mo, basic lang yan, bro Pang ano lang yan sa akin, bro Wala yan Pakilala ka muna, Red. Yung Nakamute ka, tanong mo, bro, wala, napaka-Red. Ang problema kay Red, dire-diretso yata nagsasalita, bro. Kung hindi niya namamalayan, nakamute siya. Super basic, bro, ang tanong mo. Alam mo yun, Yung tipong... Yan na. Walang katuloy. Bakit Diyos sa inyo si Kristo? Ibig sabihin, dalawa Diyos nyo. Red. Pakilala ka muna. Anong religion mo? Pakilala ka muna, Red. Dati akong Catholic. Excited. So, anong religion mo nga ngayon, bro? ANC. Yes. Ayun. Kaya ito, makibigan ko to, bro. Magagaling to.
Oo, INC. So ano yung tanong mo bro? Sa isa-isa lang ha. Isa-isa tanong na sasagutin natin. Isa ha? lang bro. Yung pinakamahirap Oo. na. Todo na. Paano nyo nasabi na Diyos si Kristo? Ay, Kasi biblical kasi bro. Biblical, hindi kami Biblical nagsabi eh. ng Biblia eh. Oo. Legal. Sabi sa Biblia, si Kristo ay Diyos ayon kay Juan yung- at kay ano yung Thomas. Teka lang bro, siya? tahimik ka muna bro. Bro, pag nagtatanong ka muna bro, ganito ha, bigyan kita ng tip ha. Pag nagtatanong ka, tahimik ka muna. Di ba? Para marinig mo yung sagot namin. Okay lang ba yun, Red? Kaibigan ko to eh. Yeah. Okay ba, Red? Sige lang. Okay ba? So ganito Red ha. Pag nagtanong ka, sasagutin ka namin, hindi ka namin babastusin. Maayos yung sagot namin sa iyo, ibibigay namin mga talata. Pero sana Red, ikalma lang ba? Kalma. Okay lang ba 'yon? Ang dami ginagago yung mga iglesia. Kala yata na. Ano yun bro? Ano yan? Red, naririnig mo ba yung sinabi ko, Red? Pag sinagot ka namin, biblical, may respeto, maayos na sagot, okay lang ba? Kalma lang ba? Kalma, wag mo na May sasayaw. Biblia ka ba dyan? Magpapakita ng Biblia. Bro, okay lang ba, bro? Okay lang ba? Naririnig mo ba ako? Sige, magpapakita ako. Yun lang naman pala. Napakasimple lang Bro, na request mo. Kaso parang hindi niya ako naintindihan. Red, Sige. okay lang ba, Red? Na kapag sumagot kami, ikakalma mo lang ang iyong sarili. Okay lang ba? Kalma ka lang kasi bro. Parang ano ba? Bro, mag-relax ka muna. Relax. Inom ka muna ng tubig. Inhale, exhale. Wala ka sa gera bro. Okay? Oo. Walang bagyo eh. Walang ang tanong kalamidad. ang tanong ni Red, paano ba bakit daw nasabing Diyos si Kristo? Hindi po kami nagsabi, Biblia po. 1:20-28, Uncle. Sinunod lang namin yung sa Biblia po. Na aral ng Catholic Church na nasa Biblia. Ato, sumagot si Tomas. Binago. Bro, pakinggan mo muna, Red, no? Sabi ni Tomas, bro, ito, tutulan mo si Tomas. Sabi ni Tomas, no, sa kanya ay sinabi, Panginoon ko at Diyos ko, sinabi niya kay Kristo. No, Diyos si Kristo, bro. Ay, maliban na lang, tutul ka kay Tomas. Next question na lang bro. Next question. Malay mo naman makasagot pa yan eh. Papalag pa yan eh. Next question. Bro, Pero ano, sinasabi ni Kristo, di ba, pinag-usap siya doon, pinagsisik. ano? Sinasabi daw, pinagsisikapan niya kung patayin na tao. Nagsasaysay ng katotohanan. Oo. Tao nga si Sinabi Kristo niya eh. bang Diyos siya? Bro. Kung Diyos si Kristo, edi dalawang Diyos. Bro, ganito bro ha. Sagutin namin yan sinabi mo ha. Una, kang kausap mo rito bro, papakilala kami po yung mga Katoliko. So ang aral ng Katoliko, naniniwala ang simbahang Katoliko na si Kristo ay tao. Oo. Naniniwala kami na sinabi niya na ako'y taong nagsasaysay, pinaniniwala namin si Kristo tao. So wala tayong pagtatalunan dyan bro ha. Appear tayo dyan. Pares natin paniniwala na si Kristo tao. No? Mababasa naman talaga na tao si Kristo. Pero mababasa na Diyos si Kristo. Ang hindi mabasa sa Biblia bro, eto ha, pakinggan mo sasabihin ko ha. Ang hindi mabasa sa Biblia, si Kristo ay hindi Diyos. Yan ang wala sa Biblia bro. Ngayon, ito naman ang pakiusap ko sa iyo, Brother Red, no? Saan talata, letra por letra, sinabi ang Kristo o si Kristo ay hindi Diyos. Sige. Papaano ko muna yung Biblia? Wait lang ha. Kayo kasama ko. Yun. Bubuksan namin yung Biblia. Yan. Ito mga kaibigan. Ay, sabi sa ito Biblia ng mga kaibigan. Katoliko. Yan. Biblia namin isa. Yan, ayos. Nakasulat pa doon yung pari Bro, na nasulat na bro ha. Iniba Sana yung may talata. Red. I-address mo yung tanong ko ha. Sana may mabasa ka na nagsasabi sa Biblia si Kristo ay hindi Diyos. Oo. Yan. Basahin mo na yung Roma 16:16. Okay, Layo naman nun bro. Pag naiba yan, mga bobo kayo. Yun pa lang doon. Pagkalayo naman nun bro. Kami pa yung bobo bro. Grabe ka.
Kami pa bobo sa sinagot mo. Gara mo, bro. Sabi ko kayo, paborito ko mga INC bro. Bobo pala tayo, bro. Sagot niya sa tanong mo, Roma 16:16, pambihira. Iglesia ni Cristo. Nakakatakot ka, bro, ah. Ang layo ng sagot mo. Grabe yan. Paano mo na-connect yung bro? Seryoso, may magic ka ba, bro? Parang may superpowers ka. Layo na sagot mo eh. Tignan niyo mga INC bro. Tignan niyo. Grabe. Kaya ganyan eh. Pag naging INC kayo, eto na kayo ngayon. Tinatanong, si Kristo hindi Diyos, Roma 16:16. Grabe. Ayan, Red. Okay na ba, Red? Kaya mo bang sagutin yung tanong ko? Sabi Galing mo, Red. Ka na, ah. Malupit ka. Basahin mo yung yung Roma 16 tsaka Mateo 18. Bro, Ay, naintindihan mo pa ba yung tanong ko sa'yo, Red? Ngayon, Naintindihan mo pa ba? kung mamaliin nyo yan, magpakamatay Red. na kayo. Red, mamaya ka na magwala. Yung tanong ko muna sa'yo, naiintindihan mo ba yung Grabe. tanong ko sa'yo? Ang galing mo, Red. Idol na kita. Mula ngayon, ikaw na ang idol ko, Red. Ang galing mo. Bro, pwede paturo, bro, ng mga, alam mo, ng mga verse. Saka, Red, ano bang, magtanong na lang ako, ano bang vitamins mo, Red? Kasi, nag-aalala ako, baka mainom ng anak ko, mahirap na eh. Wala, mga Grabe bobo kayo. na. Magbasa kayo, basahin mo yung talata. Red, huwag ka makipag-asaran dito kasi Galing ni Red. wag mong dalahin sa asaran yung usapan. Kasi kapag hindi mo na kaya, sabihin mo na lang, bro, hindi ko kayang sagutin yung tanong Ba't ako mo. susuko? Mali-mali. Ganito nga. Oo, huwag ka sumuko, Red. Kaya Ganito, mo yan. magpapaturo ako sa iyo, Red, ha? Papatulong ako sa'yo. Tulungan mo ako, ha? Tulungan mo ako mahanap sa Biblia, letra por letra, sinabi, si Kristo, hindi Diyos. Anong talata yun? Yun nga, Roma 16:16 nga, bro. Nabigay nga siya, bro. Hindi. Sinabi ko lang basahin mo kung ano pinagkaiba. Roma Ngayon, 16:16. Ang galing. Red, ang Ganito, galing Red. mo. Ito na, Red, ha? Promise. Ito, pakiusap ko sa'yo. Tsaka Ito, yung maayos na pakiusap, Red. Maayos na pakiusap. Pakiusap. Tulungan mo ako hanapin sa Biblia, letra por letra, si Kristo, hindi Diyos. Anong talata? Magaling si Red eh. Anong talata, Red? Ano to, palagi to ma-attend ng pagsamba nila tsaka mga Bible study nila. Si Red. Maraming alam na talata to. Red, wala. Red, paano mo na-connect yun, Red? Yung tanong niya. Wala sa na, tanong. goodbye Philippines. Umalis na. Hindi, sumuko ka na nga. Hindi na ka naman namin binababa. Ay. Nakakashock yung mga sagutan ni Red eh. Out of nowhere. Out of the universe. Out of this world. Grabe. Hindi ko alam paano na-connect yun. Si Tatang daw magtatanong. Di wag na si Tatang, next ano na yan. Oo. Hindi naman matanong yan eh. Pag yan tinanong mo, parang si Red lang din yan. Di sasagot eh. Doon tayo sa Out iba. of this world, pambihira naman. Paano mo na-connect yun? Yung sa tanong doon sa Roma. Ano yan? Pero tanong, saan talata mababasa si Kristo hindi Diyos? Roma 16:16. Roma 16. Kung nandito si Tatay Joselito, tas nandito ka rin, ninudgod ko yung nguso mo sa nguso ni Tatay Joselito. Ang gulo nyo kausap eh. Grabe, ngayon ko lang narinig yung sagot na saan hindi Diyos si Kristo. Roma 16. Grabe. Ang sarap yung nguso mo sa nguso ni Joselito eh.